Yes, bossing. Tama yung basa mo. Meron naman tayong bagong pipe. Okay, unboxing time tayo guys. So syempre, out of the box, unang-una yung mismong canister natin. Actually, nagulat ako na very premium yung itsura niya. Na-timing natin sa Lazada. Sa Lazada ko nga pala ito binili guys. Yan. So Akrapovic na shorty na medyo may pagka-wide mouth. So para itong SE project. So expected natin medyo malakas yung tunog nito. So yan, baba muna natin. And then, ang kasama pa niya ay yung adapter, yung spring, yung bolt, yung screws, and may kasama din tong Allen wrench. So yan. So lahat naman ng kailangan ay included na dun sa may box. By the way guys, bumili ka pala ako ng bagong tool sa Lazada. Lalagay ko na lang dyan yung link. Yan. Iba't ibang size. 8, 10, 12. Tapos 14, 17, 19. Ito yun. 14, 17, 19. 8, 10, 12. Mas madali. Share ko lang. Turns out guys, hindi naman pala natin magagamit yung tool na binili natin dahil naka-Allen wrench yung ating screws. So first step is tatanggalin lang natin yung screws and then tanggalin yung old na exhaust and then palit lang tayo ng exhaust dahil slip-on lang naman to. So ganyan lang kasimple. Ang problema natin dito ay masyadong maiksi yung elbow ko dahil naka-fabricate siya para sa mahabang akra. So yan, sinang check na lang natin muna. Alright, so fast forward guys. Ibang araw na to. Sound check natin yung current na tambucho natin. Parinig ko sa inyo. Cold start. Yan. Teka, usad lang natin sa labas. Medyo pwede naman tayong bumamba ngayon kasi maaga pa. Pero medyo mas masungaw na ba ang term sa ating tunog? Parinig ko sa inyo. Kwento ko sa inyo mamaya kung nasa na yung tambucho na tinry nating ikabit. Yan, sound check muna tayo. Dumi na. Yan. So wala tayong silencer. Andito yung silencer, tinanggal ko. Pero meron tayong DB killer dito. Kasi pag walang DB killer, walang silencer, grabe yung backfire. Sobrang sabog doon tunog. Yan, medyo piniit lang natin. Amoy gasolina. So ayan ang kanyang tunog ngayon. Mabisi lang siya, pero hindi siya masyadong bulahaw for me Yan. Sige, mamaya pag-usapan pa natin kung ba't di ko na kinabit yung isa. Let's go! At tayo late na. Uy, hindi talaga marunong tumawid ang mga pusa. Well, honestly guys, ay nagagandahan naman ako dun sa Akra na shorty. Yung ayun nga lang, di talaga natin siya makabit dahil maiksi siya. Pero when it comes to sound, nung tinry ko siyang patunugin or ikabit, ay ang ganda. Bassy. Ang problema lang guys is medyo mas malakas siya kumpara dito. So kaya ako siya hindi nilagay dahil ako ay panggabi na, yung aking trabaho ay panggabi na. So umaalis ako gabi. Syempre, ayaw naman natin maging perwisyong kapitbahay. So ito nga nakakabit ay medyo may tunog na, medyo nakakagising na. So kung papalitan pa natin ng mas malakas ng konti, ay baka naman mareklamo na tayo. So yun, doon din naman natin binobomba. Syempre pag gabi, tahimik lang tayo. Tsaka pag umuwi tayo ng madaling araw. Pero yun yung naging consideration ko. Akala ko kasi hindi naman siya ganun kalakas. Pero kung sa tunog ay buong buo yung tunog niya at maganda ang kanyang tunog. Pero kung maglalagay kayo katulad nung na-experience kong problema from Akra na mahaba
De syempre, mas maiksi yung elbow. Ang pwede nyong gawin para makabit nyo yung shorty, kahit SE project pa yan, kung may handle siya, ayan, lagay ko na lang dyan yung picture yung para magkaintindihan tayo. Meron kasi mga canister na walang yung kabitan, hindi siya naka built-in. Pag hindi naka built-in, okay lang yun kasi pwede nyo naman i-adjust yung kabitan. Matatakpan nga lang yung brand. So kung may handle, ang pwede nyo gawin is pwede nyo dagdagan ng sa elbow para sumakto. Pero hindi ko na ginawa yun. So ang ginawa ko ay ibinenta ko na lamang siya dahil nga hindi siya pasok sa lifestyle. Tsaka pag nag long ride, naisip ko itong ang exhaust ko ngayon ay medyo nakakapagod na sa tenga. Kapag yung long rides na asin mga katulad ng mga rides namin na 6 pataas na oras kang bumabiyahe, nakakapagod siya sa tenga, guys. And actually, I'm considering na bumalik din sa stock. Bala ko kasing mag North Loop sa aking birthday, which is sa August. 3 days, 2 nights. Yan. So 3 araw ko magra-ride ng mahahaba. So iniisip ko baka bumalik ako ng stock. Kasi nga masyadong masakit sa tenga naman kapag masyadong matagal. Lalo pag nasa bundok ka kasi ang ano nang gigil tayo sa throttle nun, di ba? Yon. Tsaka mas maganda talaga, based on my experience mas maganda talaga ang condition or yung takbo ng motor sa stock na pipe. Kaya kung mapapansin nyo, konti lang talaga kaming nag-e-exhaust. Kung tatanungin nyo ako, actually ay i-discourage ko kayo na magpalit ng pipe. Pero kung gusto nyo talaga may tunog, sa akin kasi ang purpose ko naman dito is safety, para napapansin ako sa kalye. Tsaka syempre yung angas, maangas tayo eh. Feeling big biker rin, no? Di, tsaka yung safety talaga. Kaya ako naglagay. Kung yun ang purpose nyo, bumuyok pa. Kung yun ang purpose nyo, go. Kung kaya nyong i-sacrifice yung performance niya, kasi medyo magde-decline talaga yung performance niya. Pero kung matagal sa inyo yung motor, ako kasi may balak din naman ako ibenta to upgrade someday, yan, pagka capable. Pero kung alam nyong tatagal sa inyo yung motor for years, pang daily nyo siya, pang long ride nyo siya, gusto nyo ano lang, suwabe yung maganda yung performance ng matagal na panahon, I will discourage you na magpalit ng pipe. Yun, stock is good, stock is better. Lalo na yung motor natin ay hindi naman napapalitan yung ECU or hindi naman na-edit. So syempre mas maganda pa rin sana ay nakaakma yung fuel and air na ang tawag doon, nakalimutan ko, lalagay ko na lang dyan. Kasi yung sa combustion, di ba, mahalaga yun. Kaya nagba-backfire. Though sa akin ay hindi naman na siya masyado nagba-backfire. Pero kung naglagay kayo ng pipe at sobrang pugak siya, sobrang nagba-backfire, ay kapatid, tanggalin mo na. Yung sa akin naman kasi ay okay naman yung takbo niya. Yon, mamaya balikan ko kayo, guys. Pakita ko naman sa inyo ang ating driving light. Kamusta nga ba siya? Mamaya pag uwi ko ng madaling araw. May dalawa pa nga pala tayong vlog na hindi ko na-edit. Yung trip natin nung mahal na araw, which is sa Kasiguran, tsaka yung trip ko sa Mindanao. February pa yon, tsaka March. So ito na yung nauna kasi ito yung madaling i-edit at madaling i-shoot. So sa mga taga Plaridel, guys, ay may shop dito yung isang ating kaibigan, sa nating tropa. RJ Moto ang pangalan ng kanyang shop. So mga motor shop to. Malapit sa may Jollibee Roca, pasok lang kayo. Yung shortcut papuntang St. James, yan, nandito. After ng panaderya, asan ba to?
Basta yan, ayan yung shop, RJ Moto. Ayan siya. Huwag natin siya tawagin, busy siya. Punta lang kayo dyan. So yung mga pang basic na mga maintenance, lalong lalo pang mga scooters, yan, meron dyan. Punta kayo dyan. Monday to Sunday sila, I think. Or check nyo na lang yung page nila, RJ Moto Floridel. Tapos daylight, yung headlight na low, high beam, yan. Tapos yung low beam ng ating 50 watts na MDL, yan, medyo tabingilan, hindi ko pa siya naayos, yan. And then yan, normal, high beam, yan. Mamaya pakita ko habang nasa daan tayo, tsaka sa mas madilim. Tara, uwi muna tayo dahil may nakalimutan tayo. So kayo ba guys, ilang watts ang inyong mga MDL? And okay na ba? Okay na ba sa inyo yung ganung watts? Sa akin okay na yung 50 watts eh. Tsaka hindi ko siya laging ginagamit, lalo kapag medyo maliwanag naman. Kasi kahit pa paano nakakabulag pa rin siya ng nasa harap eh. Yan, normally ito lang namang low beam ang ginagamit ko kapag gantong madilim na talaga. Parang really ko gamitin yung high beam. Masyado siyang mataas eh, masyado siyang maliwanag. Alright, so dito na natin tapusin ang ating vlog guys. Dahil na-discuss ko naman na lahat. Kung meron kayong mga tanong, please feel free to comment down below. And syempre kung hindi ka pa nakasubscribe bossing, please do subscribe. And palike na rin ang video kung ganito yung mga trip mong contents. So marami tayong susunod na contents, i-edit ko na lang guys. So ride safe, God bless guys. This is Kenya Travel, bye bye.